Hello guys, good evening. This is day 11 ng Learning QuickBooks in 30 days in 60 seconds. Ngayong araw, pag-uusapan naman natin the difference between sales receipt at deposit. Kailan mo siya gagamitin? Let's find out. So, ito yung sample ng sales receipt. Kailan ba tayo gagamit ng sales receipt? Una, gagamitin natin yung sales receipt kapag nagre-record tayo ng sales with immediate payment. Kumbaga, nagbayad agad si customer sa iyo. Tapos, nire-record din siya on the spot kapag nagbayad si customer. At higit sa lahat, may direct impact siya sa ating sales kasi on the spot, nire-record mo agad yung revenue mo. At nangangailangan din siya ng customer details katulad kung sino yung client, kung ano yung binili niya sa ating services, tapos kung saan siya dineposit na account para ma-record mo ng maayos yung books mo. Deposit naman yung gagamitin mo kapag mag-enter ka o magre-record ka ng money entering to your bank account. It can be receive payment sa iyong client at pwede rin siyang transferring of funds from one account to another. Pero dahil ang nature ng bank deposit, entering lang ng money mo sa bank, wala siyang direct na impact sa sales mo. At higit sa lahat, this may not include yung customer details katulad nung sales receipt mo. So, ayan. Alam na natin ngayon yung pagkakaiba ng dalawa. So, ngayon, pwede mo nang gamitin kung ano yung naangkop para sa business mo. Yun lang. If you wanted to know more about QuickBooks at gusto mo rin matuto ng bookkeeping, follow me for more tips. Tsaka, balikan mo na rin yung mga other lessons. Let me know sa chat kung ano pa yung mga gusto mong matutunan in QuickBooks para sa susunod na tutorial natin, ma-discuss natin yun.